called confirmation after confirmation. O kung sasabutan nga nagrema sa atong tanan, I believe, even for myself this morning, the importance of having the Word of God. Ang pulong sa Ginoo igsoon. Mao ni excited ko as a pastor because sa atong journey, wala tayo laing ginakuptan, ginasandigan, ginasaligan, foundation sa atong life, but the Word of God. The title of our meditation this morning is The Word of Faith That We Preach. Ang pulong sa pagtuo, mao ning atong ginamantala. Nga kanang pulong nga atong ginaminsahe, ginasulti sa mga tao, mag-establish kita og pagtuo ni anang pulong aron ang imong kinabuhi padayon nga mag-journey nga malig-on dunay solid foundation may tungod sa imong life so that ingon ni Jerusel Ganes ang testimony, whatever things may happen negative, whatsoever testings may happen, as long as your life has been established in the Word, you will stand still and strong no matter what. So the moment di ay ma-establish ka sa Word, then kanang Word na himong gikuptan nimo nga nagdevelop kag faith, no matter what will happen to your life, you will stay strong. No? In the middle of everything, grabe ang mga pagsulay, grabe ang mga unprecedented, imagine, no? Dili ma-imagine nga situation nimo sa life, but the moment do na kay Word, mag-bring nag-attention sa imo nga out of this Word, I will stand strong in the Lord. Mao ni atong gi-preach, mao ni atong ginamantala, mao ni ang precious Word na atong ginadala sa mga balay. Mao ni ang mga pulong nga ginahatod nato sa atong mga simbalay, sa atong mga cell groups. The Word of faith. That's why we keep on preaching, we keep on sharing. Mao ni siya ang atong reflection. Look at this. When the Word of God is spoken, it has the power to do exactly what has been spoken and ordered to do. See that? So gikinahanglan di ay adunay word na ma-declare, ma-speak, ma-shout, ma-declare ang word. Because when the Word of God is spoken, dunay power. There's only but one powerful here is the Word of God. Word spoken, it has the power to do exactly. That's why, very important nga the moment you preach and you share, doon na siya'y basihan nganong imo nang gisulti, because pag imo nang isulti, there is that what we call power to do exactly what has been spoken and ordered to do. Ingani igsoon ka-importante ang imong life nga ma-establish. God's Word is a decree, and when He speaks, that Word has to fulfill its purpose. No? Decree igsoon ang Word ni Lord. Kumbaga, balaod siya. It's either mo obey ka o dili, kana nga balaod, kana nga decree, mo manifest na siya. And blessed are those who receive and agree and believe on that spoken word. Blessed is the man. Kaya samtang niya kakaroon ni anhi ka, you are blessed. Ingnan mong katapad, you are blessed. Nga naman, ni anhi ka by virtue of your faith in the Lord through His word. Kaya kung wala kay pagtuo, dili man ka mo anhi din ni karon. No? Kung wala ka na convince nga gikinahanglan day mo adto gigug church kay magsimba ko, gikinahanglan day nga akong i-dedicate akong life, because of that, then the Word of God ingon siya, when it speaks, that word has it to fulfill its purpose. Unsang purpose ni Lord sa word nga yang gi-speak sa imo? Kung atong balikan ang mga promises ni Lord, the fulfillment of that is for you to go back to the design of the Lord. Pag na-align ka kay Lord, then your life will surely have its meaning. O kana nga meaning, magdala sa imo ngadto sa eternity. Kaba mo unsay gihaguan sa mga tao karon? What is kanang temporary? Grabe ang pakigbisog karon sa tao sa mga temporaryo nga mga butang. Makimatay, makipatay, makiaway sa mga temporaryo nga mga butang. But the moment ma-establish ka sa word ni Lord, makahibalo na ka mag-identify nga kini nga temporary. Yes, gikinahanglan ako ni temporary, pero dili na ako ni pwede ibaylo what is eternal. That's why ni aka karon din That's why nag-process ka kay Lord.
kay nasayod ka, these are but eternal things nga imong gi-establish kay Lord, according to the Word of God. Later, makita nato ang mga declaration din sa pulong sa Ginoo so that padayon ang atong life maka-experience nini. The same thing occurs when God's anointed servants preach or share, He supports every word they speak. Can I hear an amen? Meaning to say, igsoon, pag ikaw, muadto ka, para mo share sa love ni Lord. Mo share ka sa testimony ni mo according sa imong na-receive. Ingon ang atong declaration this morning, God will support every word that you speak. Kaya do not underestimate ang imong mga declaration sa word ni Lord. Magbisita ka sa panimalay nga, grabe ang kalisod, grabe ang sitwasyon, nag-speak ka sa word. Kay ka, doon ay promise si Lord sa imo. Jeremiah 29:11. Imong gi-declare, bisag unsa kamaot ang kondisyon. And the moment you declare the word, the heaven will come and support the word. Can I hear an amen? Mukadto ka sa tao, maka-counsel ka sa tao, grabe ang problema kung ikaw magtanaw, grabe man nga problema, imposible man nga maka-recover ni siya. But you remember a word. Dili imong word, but the word of God. Dili ka mahadlok, dili ka maulaw mag-declare. Nga naman, that is not your word, it is the word of God. There is no problem too big that God cannot solve it. But you know what? Nagkinahanglan siya speaker. Nagkinahanglan siya mouthpiece. Ingnay mong katapad, nagkinahanglan siya nimo. Ayan. Okay? Kaya nindot samtang nag-devotional ka, una na panalanginan ka, but at the same time, one day, doon ay someone nga nagkinahanglan, please, do not give ka na mga wise ni mga advice nga wala sa word ni Lord. Just quote the word. Just speak the word. And the Lord will support the word. And you know what? Kini all throughout, na-develop ba gini sa ato? Ako as a pastor, so many times, by the grace of God, na-develop siya because daghan kay kog nasugatan nga, bisag ako ba maguna-una as tawhanon. Kana bang maghuman kog counseling, iniguli na ko, Lord, grabe man to nga problema. Bilang tawhanon, Lord, makalingkawas ka siya sa iyang problema. Ako mismo for sometimes ba maguna-una niya sa flesh na akong aside. But the moment maka face-to-face ko sa iya, I just speak the word. I just declare the grace of God. I just declare that with God, nothing is impossible. And you know what? Today, makita na ako, truly, nothing is impossible with God. Pakpakan na to si Lord. Hallelujah! Shout hallelujah! Amen. Romans chapter 8 at chapter 10 sa NI version. Actually, akong gibalikan, no? Kini nga verse, nindot kaayo, nga si Lord gusto niya ma-establish taning ini. Romans chapter 10 verse 8. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Nagpasabot, naa na. Dili na layo, naara sa imong tungod. Where in fact, naa na sa imong bibig. Nagkinahanglan na lang nga willing ka nga mo open o mag-declare. Kaya ng usagyod sa kalaban nato kay buong unsa? Unbelief, doubt. Mo na, dili ka makadeclare. Nga naman, unang-una, nag-doubt ka, nagduda ka. But ang gusto lamang sa Ginoo sa imo is you stand and then declare and speak. Ingon siya, the word is near you. Naa siya available. It is in your mouth. It is in your heart. That is the message concerning faith. It's all about your experience. Kaya pagkanindot, pag naakay kasinatian. It's all about the power of the word is on our mouth. Whatever we declare throughout will come to pass. Anybody can believe this? Say amen. Kini actually, when I meditate this, ako, Lord, this is overwhelming. Regardless sa imong situation, ingon siya, speak the word.
Regardless sa imong kondisyon, honor the Word. Meaning, honor God, honor Jesus, honor the Holy Spirit, honor the Word. Invite Him. Pag naay mga situation, I invite you, Lord, here. Naay mga aksidente, Lord, we invite you here, Lord. Naay mga sakit, Lord, we invite you here. Because the moment you invite the Word, the presence of God, something really will take place. No? Muna kasagaran, kaniadto katong wala pa ta nakasabot ni ini, pag naay problema sa balay, instead na Ginoo ang tawagon, lahi ang atong gitawag. No? Kaya ang problema, nadugangan og problema. Nay nagwild, wild pong ang usa. Nay nasuko, musuko pong usa. Instead of inviting God's presence, the more nagkaguliyang ang sitwasyon. Salamat sa Ginoo, gipalingkawas ta niya ng kahimtang. Amen? Kaya pag naay problema, invite God's presence. Og mao ni ang kasagaran nga nahitabo in the past nga nagpadayon ang journey of chaos, kagubot, kaguliyang. But salamat sa Ginoo, there is power of the Word. Jesus surprised the world with His teachings and with miracles which occurred as He spoke. Ang kalibutan na sorpresa sa mga pagtulunan ni Jesus Christ by simply when He speak. Bisag unsa ang kahimtang sa time ni Jesus, He just speak the Word. Because after all, He is the Word. And He used that opportunity nga mag-speak siya, mag-declare siya. O doon ay mga pipila ka example din he. Number one example, He told a man with leprosy. Jesus, iyang gisultihan, ang tao nga na leprous, no? Yun siya, be cleansed. Unsay nahitabo. Instantly, the leprosy disappeared. Okay? Power of the Word. And I'm giving this message this morning because gusto ni Lord, i-embrace nato ni siya nga declaration. Whatever situation, declare. When the time nga dunay tao nga grabe, leprous ang iyang sakit, all throughout sa iyang lawas, ingon si Lord, I am willing. Be cleansed instantly. See the word instantly. You know what? It takes faith to believe. Ang inyong pastor nag-journey sa faith. That's why pag-open sa 2023, ingon ako, let's journey 2023 with miracles, signs, and wonders. Okay? And for me, this is something nga gi-elevate ni Lord for the next level. Kaya ako mismo kaniadto, grabe, pag-abot sa mga ana, gusto na ako etiology lang nako, na lang sa word. Pero pag declare mo kung ako nang i-declare mahitabo kaha. But God teaches me. No matter what, I just declare. And when I declare the word, it's not my burden anymore. Kung mahitabo siya dili, it's the burden of the one who gives the word. Ang iya lang gihulat, mag-declare lang ko. Another, He told a blind man, according to your faith, let it be to you. And he was then able to see. Kini mga miracles ni Jesus Christ, unsa yang gigamit? Spoken word. Again, bilang mga disciples, ginashare na ako ni sa atong tanan because i-develop ta ni Lord ani nga kind of heart and life so that pag moabot ang mga situation, not necessarily sa imo, but sa people around you, muadto ka dito, mag-declare ka, in the name of Jesus, be healed. And then when you have that faith to believe, then the Lord will support the word that you speak. Amen. Og dili ni siya gihatag sa mga special people like pastors, apostles, prophets, evangelists lang. This is available. Pagkanindo tong atong kanta kagayina. Adunay gahom sa tanan nga mga anak sa Dios. No? Ang akong gahom tungod kay ako anak sa Dios. Because ingon ang John 1:12, for those who believe in Him, to those who trust in Him, to them He gave the power. See the word power. Unsa nga power na? Power to become children of God.
So karon nahibalo ka na, gamhanan di ay ka. Anak ka sa Dios, grabe nga gahom. Dugayng panahon, gidaog-daog ka sa demonyo. Karon nga panahon, siya na pod ang atong daog-daogon. Kuhaan nato siya og mga prisoners. Ipalingkawas nato tong iyang magipang priso, mga katawhan, nga naglubog sa pagpakasala, kuhaan nato gahom ang demonyo. Kuhaan nato membro ang demonyo. Kay dad-o nato sila sa presensya sa Dios. Kinsa ang gamiton? Ingnay mong katapad, ikaw ang gamiton. Kaya ayaw paghulat kay pastor nga adtuan ang mga masakiton para si pastor gyud magampo kay anointed gyud si pastor. Ang akong primary leader, grabe tumuampo siya gid ang tawagon. Ingnay mong katapad, ikaw grabe ka gahom. Di na ka mahulat og dugay. Diha pa lang mismo mo declare ka na. Og kanang masakiton, mamaayo siya. Ingana igsoon ang gihatag ni Lord sa ato. Follower ta ni Jesus, disciple ta ni Jesus, whatever belongs to Him, manasad kanimo. Another example here. He told the woman who was bent over for 18 years. Nabasahan ba nato ng istorya? Grabe ang pag-antos for 18 years. Ingon si Jesus says, "Woman, you are loose for your infirmity." And she was healed, what? Instantaneously. Grabe. Makitaan ba sa likod ang mga litra? No, ang nagsuwat mong niya na, grabe ka, sinaw pa kay panlantaw ba? No? Kaya klaro na kay para niya, pero sa mga lagyo na kinanglan nagmedyo lenti, no? Pero mao na nahitabo, 18 years ang struggle when Jesus Christ visited the woman and declared a word. She was healed instantly. Amen? Ato ning gina-preach this morning because ako in my heart, I really, Lord, want to journey. Whatever I speak, Lord, it's gonna happen. Especially when I speak of your word, Lord. Kay kabubuton gyud sa Ginoo nga ayuhon ang mga masakiton. Kabubuton sa Ginoo nga maluwas ka ng imong unsaved loved ones. Kabubuton as Ginoo. Kaya ayaw na pagpangutana, Lord, plano ba ni mo Lord nga luwason siya? Ay nagpangutana kay wrong question na. Ang tinuod, luwason sa Ginoo. For God so loved the world. Kapila naman ako na siyang gi-invite, na backslide pa gani, nibalik na po, basin dili gid siya maluwas. No, dili. Sa demonyo na nga plano. Hangtod buhi na. Hangtod wa pa na namatay. Ang hangtod wa pa na nibalik sa Ginoo. Luwason na siya sa Ginoo. Where in fact, dugay na siya giluwas, siya na lang ang wa nahibalo. When Jesus Christ died on the cross more than 2,000 years ago, He paid already the penalty of every man. That's why ang atong mensahe dili kay maghangyo gyud sa ilaha, kun dili ang atong buhaton magpahibalo. Let us inform them. Let us share to them. Dugay na namatay si Jesus para nimo, ikaw na lang iyang gihulat. Kaya kung ako pa sa imo, uban na lang gyud ka. Mag-serve na ta kay Lord. Or else magpabilin ka sa imong kahimtang, ang yawa gyud mo'y mag-torture nimo. Gusto ka makalingkawas? Decide. Balik sa Ginoo. Ni ako para mutabang nimo. Kay ako kaniadto ingana pod ko, pero nakaamgo ko, nakadawat ko sa pulong. That kind of sharing atong ginabuhat, presenting to them the simplicity of the gospel of Jesus Christ. Amen? So even this nga mga story makita nato how the Lord performed through His Word. Another story, a very common story. He told Lazarus after he had been in the tomb for 4 days. Pila ka adlaw? 4 ka adlaw. Gibisitahan ni Jesus, and Jesus declares, Lazarus, come out! And Jesus' friends, Lazarus, resurrected. Pagkanindot, pag-friend ni mo si Jesus. Bisan pang mga nangamatay, kaya niyang buhion. Ang mga nangamatay na mga pagbati, mabuhi. Ang mga nangamatay na nga negosyo, mabuhi. Ang mga nangamatay na mga sitwasyon nga murag negative na kayo, kayang buhion sa Ginoo. If you are a friend of Jesus, like Lazarus,
nagdevelop si Lazaro og friendship kay Jesus Christ. Kauban si Martha og si Mary ngayang igsuon. When the time has come, needed, dili ordinaryo nga kahimtang kamatayon ang nahitabo. But because friend nila si Jesus, gitagaan sila attention ni Jesus Christ. And when these things happen, grabe, it's really a miracle. Ingna imong katapad, welcome to your miracle. Amen? Because Jesus, even today, can perform miracles. Another event sa life ni Jesus Christ, He ordered the winds. Grabe, pati hangin, tuman. Ingon siya, gingnan niyang hangin, quiet! Tungod during that time, dunay trouble nga hitabo sa mga disciples. And the sea to, ginya, be still! Pagpuyo! grabe nga balod. Ingon ang Bible, then the wind died down and it was completely calm. Ang bukid nga balod, human gisultihan ni Jesus, giplansa. Ang kaguliyang sa kinabuhi sa tao, nga grabe naman eh. But by the presence of God and by the word you declare, even unsa kana nga problema, dunay complete solution. Hallelujah. Unsay requirement? Believe. O paano ma-establish imong belief? When you spend time in the Word and you develop close relationship with Him. Mga kaigsunan, giingnanta ni Jesus mismo sa iyang pulong, in this world, you may have trouble. Kaya ingon ni Pastora kayo na, karong nga week, dabi, nay nabalita, nay aksidente, nay nagkasakit, nay operahanan. Pero pag bisita nimo, magngisi raman. Pag may istorya nyo, okay raman pas. Nga naman, God is in control. Amen? Ang uban gani, di na magpahibalo. Kay balo sila nga, Lord, ikaw na ibahalaan ni Lord. Di na namo gusto pahibalon sila, pastor, kay basig madisturbo pag yun. Mahibalo na lami, sulbad na. Pastor, katong niaging simana ba? Nainito, amo ba? Kunya kamusta? Human na, pastor. Praise the Lord. Dili na may mangusyosoon sa gining hitabo, human naman. Because God is in control. Can you declare that this morning? Ready, 1, 2, go. God is in control. Hallelujah. And it takes faith to believe that He is indeed in control. This week, napog ko'y ginagmay nga mga pagbati, di ko katulog. Grabe kining akong arm. Grabe ngul-ngul gyud. I declare the word. Lord, gusto ko magtulog karong gabi una. In Jesus' name, be healed. Tulog. Milagro, mga ginagmayng butang. Hindi naganit na ako gi-share kay pastora. Kay basig mag-intercession na po niya sa kauras. Grabe din siya mag-prayer eh. Pag imo ning siran og problema, isa ka oras na mag-intercession. Wala na ako gipahibaw niya. Ako, Lord, in Jesus' name, be healed. I want to sleep, Lord. Amen. Tuog na ko. Wala sa kabaw. No? Why? Because it's the power of believing in the powerful God we serve. Take advantage that igsoon. Ayaw pagpatunto sa kaaway nga pag na mga problema, brag, ana po din kaaway. Ang kaaway na po yung namagnify. Kinigil si Satanas. Si Satanas na po nang namagnify. I-ignore siya. Honor the Holy Spirit. Honor the Word of God. Because when you ignore the enemy and honor God, He will be glorified and be magnified. Are we learning this morning? So kini mga pipila lamang ka mga example nga ginatudlo nato o gitudlo sa Ginoo kanato para kita ma-establish. Scripture teach us that God places His good will in us. Gipahalo na sa Ginoo ang tanan. Only the Holy Spirit could have done what He did in the life of Paul. No, very familiar sa ito ang story ni Apostle Paul. Before siya nahimong Pablo o Paul, nahimo siyang Saul. He renounced everything and counted them as rubies or rubbish, that he may gain Christ and know His excellence. In Philippians chapter 3 verse 8, mao ning gideclare ni Apostle Paul,
No? What is more, I considered everything loose because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage. Grabe si Saul. I consider them garbage that I may gain Christ. Mao ni ang sacrificial na life. Og din hita ginadil tanan sa Ginoo. And I pray this morning kini nga word magrema gini sa atong tanan. Because samtang nagakagamay na ang panahon sa demonyo, nagkapaspas ang iyang estilo. Aron daghan malingla, matintal, makauban niya dito sa impyerno. Therefore, let us learn from our apostles. Kay kung dili nato ni buhaton, mao ni ang imong life always in constant trouble and struggle. Kana bitawng everyday na tag-ubwar nga nagahitabo. Kay Lord, dili. Kay Lord, tag-ubwar na eh. Pati pag-serve nimo kay Lord, mo simba ba ko, dili. Gatag-ubwar ka eh. Na yung mga ginabuhat nato nga kay Bolo ka, makatabang nimo pero gatag-ubwar ka kay Lord. Dapat moabot ka sa time, like Paul, ingon si Paul, I consider everything loose because of the surpassing worth. Grabe, kanang surpassing worth, dili nimo na siya ma-measure, dili nimo na siya ma-conceive sa imong mind, unsa di ay nang giandam ni Lord sa imo, pero ingon si Paul, I consider everything para lang maangko nako ang mga surpassing worth of knowing Christ my Lord. Unsa man na siya igsoon? Sacrificial. Sacrifice of your time. Muna ayaw kalain nga i-check ka sa imong leader, imong devotional, imong prayer life, mag-attend kag cell group, mag-anhi kag simbahan, mag-adto kag mentoring. Ayaw kalain. That is for your own good. Mas makuyawan gyud noon mo kung ang imong leader di na makialam nimo. Kanang mo nga bitaw, kato siya, bahala na to eh. May buot naman to. Mas kuyaw nang ingana. Meaning, gikapoy na siya nimo. Ang iyang giampuan na, Ginoo, bahala na kaniya, Lord. Pag mao na yung prayer sa imong leader, ay, mahadlok na ka. Marag, di na inahitabo. Bahala na siya. Ang imong leader, bugnaw na. Dili ta moabot sa punto ingana. Mo na naghatag biya kog tips sa inyo, kung ang imong leader di na mag-communicate nimo, ikaw na'y mangitag pamaagi nga mag-communicate niya. No? Di ba? Ang imong leader, kailan naman ka sa iya, follow up gisa sa imo, sige gisa text sa imo, one day, usa ka semana, wa gisa text nimo. Dapat mahadlok na ka. Buhi pa ba akong leader? Basi rapture na. Nga naman, like Paul, grabe gusto niya, mawala, biyaan niya ang tanan para lang yun, may ilahan niya si Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage. Grabe, no? Unsa exchange sa garbage? That I may gain Christ. Mo nang naa kay gibiyaan pero naa kay gi-embrace nga relasyon sa Ginoo. Mo na karong Friday, mubiya ka sa imong trabaho kay naa kay adnihion nga mentoring. Kaysa mubiya ka sa trabaho kay magsuroy-suroy ka. Kay mag-gimik-gimik ka. Kay mag-TGIF ka, di ba? Friday man na. Unsa may giingon nila? Thank God it's Friday. Gidamay pa si Lord. Pero asa man kaniadto? Dito sa imnanan, sa diskuhan. Thank God it's Friday. Gidamay pa si Lord. So kita karon ang tama nga person nga moingon all together. Thank God it's Friday. Ready, one to go. Because this Friday is our mentoring.
Ing nadaan si boss nimo, ing nadaan nimong teacher, ma'am, please excuse me. Naami mentoring, ma'am. Na ako'y dakong role dito, ma'am. Unsa ka, ikaw ang speaker, dili, ma'am. Unsa ka, dancer ka, dili pod ko dancer, ma'am. Unsa man ka, aser, dili po ko aser, ma'am. Pero na ako'y special nga role dito, ma'am. Unsa man, attendance ko dito, ma'am, present. Dapat na ako sa front. Ma-amaze na imong teacher, wala man na kay role dito, nga nung magsayo man ka. Dili ko gusto malate, ma'am, pagdating sa mga buluhaton sa Ginoo. Di magsukit-sukit imong teacher, unsa man gid na? Ay kay nagsukit-sukit. Ali, ma'am, tagay kog 5 minutes. Mag-istorya ta, ma'am. Romans chapter 6 verse 23. Good news or bad news, ma'am? Nangayog time si teacher eh. Na OVA na hinoon si teacher. Oh, mga wisdom. Kay magsukit-sukit man. Kaya ka na magsukit-sukit. Niya, da, istorya ta. Kay mo kung gisukit-sukit, unsa man giday na imong gihimo karon. No? Why? For the sake nga maatong ma-enjoy ang mga butang nagiandam ni Lord para natong tanan. Are we learning this morning? So communicating the gospel of Jesus was the only thing Paul could do to repay the debt. Grabe, naigibayaran nga utang si Pablo. So, ang sayang pagbayad, iyang i-communicate ang gospel of Jesus Christ. Kay grabe ang iyang experience, grabe ang encounter sa road of Damascus. Dunay kilat, dunay pakikistorya sa Diyos kaniya. Grabe ito nga encounter. So, ingon si Pablo, unsa akong buhaton, sa akong buhaton. Ingon si Pablo, I will pay the debt. Bayaran ako akong utang kay Lord by communicating the gospel of Jesus. This is the only thing that I can do, that I can repay back to God. Ikaw, unsa man ang imong klase nga pagbayad sa kaluwasan nga gihatag ni Lord sa imo. That's why nag-serve ta dinhi og nag-witness ta sa uban. That is your opportunity, Lord. Maayo ka sa ako, Lord. Dili pwede nga magpakahilom ko. Like Paul. So na tayo mga pipila ka buhaton. Number 1, preach the word willingly. Things to do na ta. Preach the word willingly. Ingay mong katapad, preach the word willingly. Wala tagipugos, pero dapat ang tanan mag-get involved. Dili man na pagpugos. This is the will of God. Kaya naatay training for youth mahimong part. No? In 1 Corinthians chapter 9 verse 17. Ingon si Paul, if I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. Grabe, bisag asa day sa area, kaya. Bisag asa day nga area, pwede. So sa ato pa, bisan mag-preach si Paul nga voluntarily, doon na siya reward. Kung dili voluntarily, gi-discharge niya ang trust o ang mission nga gihatag ni Lord saya. Mao ni ang reflection sa tao nga tinuod nga naka-receive sa kaluwasan. Kaya nalipay ko sa development sa atong mga leaders. Hallelujah! Bisag asang kanto, makatapad. UBE. Basta na time, makabisita. Picture dayon. Opportunity to share the gospel. Mao ni atong life igsuon. Dili na kay grabe nga murag gi-oblige ka to do it, but this is the thing nga dapat atong buhaton in our journey. Why? Grabe ang blessing nga na-receive nato. Kinsa may nakadawat og blessing? So ingna imong katapad, share the blessing. Kanang kalipay pa lang nimo, kanang imo pa lang pag-serve, i-share na nimo sa uban. That's why gahapon nakadungog og mga testimony, grabe gyud. It's a simple nga sharing, pero ang impact sa kinabuhi unprecedented kaayo. Why? Because that person nag-share siya with a willing heart. Lahi ra man gyud ang resulta kanang nag-preach og nag-share sa word na with all willingness. Walay pressure, di magproblema unsay ingi preach, nga naman it's life testimony. Amen. So preaching the gospel is not a burden, it is
a joy. Can I hear an amen? The joy compelled him to desire to preach the gospel with his whole heart. Mag-journey ta ani tanan igsoon. Can you imagine kung ang tanan nga GCM family, bisag asa ka mo adto na kay masiran, one day ma-invite nimo sa church, ma-invite nimo sa cell group, nga naman, it's your lifestyle already. Bisag naa ka sa trabaho, na yung mga break time dito, daghang kay opportunity gyud actually sa opisina ninyo. Daghang kay opportunity. Makakita lang kag kauban nimo dito nga kaniadto grabe ka, malipayon siya sa office. One day pagsulod, musulubon, pag abot ito, mingaw kaayo. That is an opportunity. Pwede nimo siya doolon. Sis, Brad or Ma'am, Sir, kung sa ba pwede ba ko mag-pray sa imo? Huh? Because I feel your burden. Wa ko kay bawon sa initabo nimo pero I feel the burden. Grabe. Propeta ka sa iya igsoon. Matinga hulog ka ng langit. Dili, wala pa ko nahulog sa langit niya pa ko sa yuta. Pagka na siya mga punto imo nang buhaton, grabe imong life, blessing ka sa because you are willing. Ayaw paghulat nga ingnon kanila, uy, i-share sa ako ang word. Ayaw, ikaw mismo, you look for an opportunity. Is that an amen? Nindot igsoon pag kini atong i-develop. Number 2, not just preach the word willingly, preach the gospel freely. 1 Corinthians 9:18. Ipadayon na to ang verse. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel I may offer it free of charge, and so not make full use of my rights as a preacher of the gospel. Many a times nahimo ni siyang nag-check ni sa akong heart as a pastor. No? And for sometimes I am guilty of this, especially in my early stage of my ministry. Every time na i-request ako mag-preach, akong ginauna dayon, honorarium. No? Kung imbitahon ko nila dito sa layo, makagasolina ka ako, makakaon ka ako, o makauli ka ako nga safety sa akong gigikanan. Mao dayon nang nagsulod sa akong isip. But somewhere along, when I begin to understand the ways of the Lord, I join with Paul that I need to preach the gospel freely. Kaya sa ato pod, kitang tanan, as we declare the word, as we manifest the word, let us have it for having indeed the word of God being preached and declared about all of this. In 1 Corinthians chapter 9 verse 18, no mo ni siyang declare din nga si Lord nagtagana siya best reward. And that best reward, not just for material things, temporary, but is preparing for what is eternal. Because when that person experience salvation through your sharing and preaching, mao na siya ang imong fruit that will last. That will be your crown one day in heaven. God promises that. Kaya ingay mo katapad, preach the gospel freely. Number 3, have the heart of a servant. Mag-develop ka kasing-kasing bilang servant, the one who serves. Kay si Paul, mao na yang gi-experience, mao na yang gi-journey. In verse 19, ingon siya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19, though I am free and belong to no one, I have made myself slave to everyone to win as many as possible. So, have the heart of a servant. And I know, mga leaders nato diri, kinina atong gi-journey, gi-develop, there is more. Kamamon sa ang temptation, kanunay nga ginabantayan nato by the grace of God. Kung kanang feeling nato nga medyo niangat na, feeling nimo nagkataas na po nimong value, uy, dili na ko pwede diha. Kaniadto pwede karon dili. But somewhere along, the Lord corrected us. Because bisag unsa pa nga atong naabtan, makaingon kita, Lord, this is all about but by your grace.
one of the thing na akong gina-enjoy sa life is driving. I really fun to drive. Kaya bisag kinsa nga nay opportunity for me nga akong serbisyohan kay mag-drive ko saya, I will do it. Anyone nga magabot diri sa church, muli siya gabi, ana, ay, drive na ko, hatod na ko na, bisag asa na siya padong. Ga-enjoy ko niya na. That is not a burden to me. Because I know, I need to remain on those. Bisag mga ingana. Kaya noble kaayo ang calling sa pagiging driver. So shout out sa tanang mga driver. No, grabe ka, noble ang calling nato. Kaya nga atong ang atong pasahero, mga VIP ni sila. Very important persons ni sila sa tubangan ni Lord. Regardless silang posisyon, we will serve them. Kana mga simple lang na, that's the least that I can give nga example. Pero kamo, mga leaders, grabe, nang adto mo sa mga balay, sakripisyo ng baktas, wala, di makabot ang sakyanan ko ng baktas mo, that's part of our service. Kung atong tanawon, komportable naman atong kahimtang, nag-aircon na tagbalay, nag-aircon ta sakyanan, pero nganong kaya pa nato mo adto didto magpasingot pagayod para lang gyud mag-share sa gospel. Pakpakan nato si Lord. To God be the glory. Walay mabag-o nga commitment nato kay Lord. Regardless unsa na ang ipaabot ni Lord sa ato. Let us help one another to remind ourselves for that. Can I hear an amen? So inay mong katapad, have the heart of a servant. Paul established one of the fundamentals of evangelism, having a servant heart. God had rewarded him with cities and people who followed Jesus. Hallelujah. Diba, mga leaders nato dari, kita na nimo imong mga people, wow, nagsimba na kay Lord. Wow, usa ka sakyanan ni anhin na sa church. Wow, to God be the glory. God rewarded us. Dugay na gitsagaan nato ni. Grabe, dili ni ako ni makitaan kaniadto. Gisibat-sibatan ko nini. Pero Lord, I remain that my heart is servant. Mag-serve ko sa imo, Lord, to these people. One day, that person had committed his life to the Lord. Amen? Mao ni siya ang atong kalipay, igsoon. Kay mao ni ang kalipay sa kasing-kasing sa Ginoo. Okay ni mga material nga butang, pakapin. Ingnay mo katapad, pakapin na lang ni. Nindot nga facilities, reward na lang ni Lord sa ato. No? Bugnaw na nga hangin pag Domingo, reward na lang ni Lord sa ato. Mapuno ta di makataong, reward ni tanan ni Lord. Bago naman, every one of us develop a servant's heart. Happy to serve. Ingnay mo katapad, happy to serve. Hallelujah. So the importance of preaching the word of God. Balik ta sa life ni Paul. Paul said, this is the word of faith we preach. We must understand that Jesus is God. God's verb made flesh. No? Si Jesus is God Himself. Verb, ang pangalan niya, si Jesus, nga gipadala din nga nahimo siyang unod. No? He was a man who lived among us. Even though Jesus ascended to the heavens, the verb, the fullness of His word remains in us. We are His church, and it is our duty to make that verb known to the hearts of others. Mao ni, nag-share kita kay gusto na to mailhan sa mga katawhan kinsa ang God through Jesus Christ nga nahimong flesh. Kaya sa atong kind of explanation sa ilaha, mag-reflect sila sa ato. Nga mga imposible, pwede di ay nga naman, siya gani. Kinsa man unsa man yang kinabuhi kanadto. Pero nganong nabag-uman, nahimong easy sa ila ang gospel. Nga naman, ikaw man ang nahimong manifestation. Amen. Ang uban, di ba? Hula, nag-serve na siya kay Lord. Hula, imposible kaayo. Nahimong sayon ang gospel sa iyaha. So sa ato pa, ako di ay pwede po dahi ko. Pwede kayo. Pwede gani sa iya, sa imo na ba? See? Praise God sa mga example nato sa Bible. Sila ni Pablo, mga 12 apostle. Praise God silang life. But the best example today, kay mo, kinsa? Ang imong life.
Ikaw ang modern day apostle. Ingay mong katapat, modern day apostle. See? Still on process. Dili pa perfect. Daghan pag ikasaway. Pero wala ta nagtutok dito sa mga daghang ikasaway. Nagtutok ta sa good development. Pakpakan na to si Lord for that. Hallelujah. Praise God. This is what Paul was saying when he said, the word of faith we preach. Mao na yang gipasabot. The word of faith we preach is all about life. The message we proclaim with our lips must go forth with the same anointing and power spoken by Jesus Christ. Kaya nindot kayo, igsoon, kanang inyong pagkaikaw mismo, ang imong beauty, ang imong personality, gamito na ni Lord nga mag-reach out sa mga people with the same kind. Di ba, unique kayo itong mga personalities? Na pag nagtapok, grabe kasabaan. Na po isa di, grabe ka hilomon. Ang iyang mawin, hilomon na po. Ang iyang mawin, pareha po na yung sabaan. Personalities. No? Kaya gitawag na to di mga i-match na to, i-match. Kaya nga naman, gusto na to mawin ang tanan nga klase sa mga katauhan. No one is left behind. So, inay mong katapad, we will do it. Inay mong katapad, we will do it. So, 3 things before ta mag-close atong paghimo. Number 1, utilize various resources to communicate effectively as we do it. Utilize various resources to communicate effectively. Pagkanindot. Tanang resources nimo gamita para ma-communicate lang ang mensahe nga adunay impact o epektibo. So sa tanan nga nagbuhat na, more. Di ba? Utilize ninyo eh. Tanan nga mga resources ninyo. Kung namoy sakyanan, gamit ang sakyanan. Nay motor, gigamit ang motor. Tanan nga resources. Tanan. Gadget, connect. Nahimong mapuslano ng mga cellphones. Kaya nga naman, it's time to communicate. God is raising up an army of men and women who are totally committed to Him and to preaching His word. Raising up an army. Ngayon mo katapad, you are an army. Kina-raise up ta ni Lord igsoon. Grabe ni, mga army ta. Kaya nga naman, we are engaging for spiritual battle. Kaya ang imong kalaban, dili imong silingan. Dili ang imong sulod sa balay, loved ones, dili sila kalaban. Ang spirit behind. Love the person, hate the devil's work. Because we are an army of God. Is that an amen? Number 2, it must be constant, perseverant, and effective. So dapat, constant, perseverant, and effective. Muna nga natin strategy, di ba? 3 months ang atong strategy. When you keep on visiting ka ng a person, dapat doon na kay plano 3 months. Ma-OVE siya. Ma-4 meetings siya. Andin imong tanaw ng iyang response. Kay nagi mga tao nga delayed ang ilang response. Pero dili nimo ibuhos tanan dito kay dili pa siya willing. Look for other. Ingana ta ka strategic. Dili ka pwede mag cell group sa usa ra ka tao nga 3 years and a half na siya gihapon nimong cell group. Unya wa pagid siya ni simba. Grabe, 3 years and a half na. Pastor, precious kay ni pastor. 3 years and a half na ni pastor. Faithful kay siya sa among cell group. Nag-devotional na ba? Wala pa pastor, pero faithful siya sa among cell group. Wrong place. Nay, kanang usa nga imong gispend nay 51 dito nga naghulat nimo. Kanang usa ka mibistahan di 51 ra ba mi kabuok dito ka nagtutok sa usa. 3 years and a half. So, it must be constant, perseverant, and yet effective. Meaning sa constant, imong gipalos siya. Meaning sa perseverant, sa time being, ang gihatag mo, nag-persevere ka sa iya. Pero doon na siya ay time being. It says here, ang next nga slide, ingon siya, atong tanawon, God is raising up this army, no, of men. Pag army gani, pag mutira na, igo. Dili niya hotdon iyang bala, nga wala igo. Wise na siya ng army. That's number 2. Number 3 and the last. The word
must be anointed. This becomes the believer's most powerful weapon. What we say will determine what we do, because God has given our lips the authority to shape our future. So number 3, the word must be anointed. Dunay power to penetrate. Nga naman, look at the explanation. The believer's most powerful weapon, because what we say will determine what we do. Kung sa imong gisulti, see to it by the grace of God, imong gina-journey. Not necessarily, pasado ka na dito sa unahan. Not necessarily. But you are journeying yourself. Samtang nag-teach ka sa iya mag-pray, you are praying yourself as well. Samtang nag-teach ka sa iya mag-read sa Bible, you are doing it yourself. And pag ato ng buhaton, your ministering to them will be anointed. Og si Lord, gina-honor niya ang tanan natong effort. The moment nakakonect sa iyang plano o sa iyang kabubuton. Jesus said, either make a tree good and its fruit good, or else make tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Di ba? Agree? This is from the Word of God. Sayon kain mo mahibawaan ang tao, og ma-bless ka sa iyang ginasulti kung ang iyang ginastorya, iyang kinabuhi. Maniid ra ba ginang tao, no? Pero sa grasya sa Ginoo, tabunan tagtanan sa hamili nga dugo ni Jesus, nga dili lang nila tanaw ng atong mga weaknesses, kay naamang gyud tay weaknesses gyud. Pero sa grasya sa Ginoo, Lord, tabunin ko sa iyong balamin dugo, ga-struggle ko ani Lord, ang ilang makita ang kanindot sa gihimo ni Lord. Kaya ang bunga gyud magresulta. Kaya dili ka pwede effective ka kung ministry. Grabe ka effective. Asa man sila? Ambot. Wa na nimba, wa nagalagad sa Ginoo. Pero grabe akong gasto dito, grabe daghang kay may nagpakaon ko, naghang kay sila. Nag-join sa cell group, nag-anin sila simbahan, wala. Dili pa kay ingana. Pero sa grasya sa Ginoo, doon na siya resulta at the end as we continue. In Proverbs chapter 18 verse 21, Solomon said, death and life, and this, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Kaya proclamation gyud igsoon. Whatever we proclaim is the one nga blessed ni Lord. So in conclusion, the Word of God is alive and efficient. It is complete and sufficient to fulfill the Lord's purpose in the spiritual, as well as in the physical and material. Kung mapansin niyo igsoon, all in one. As long as you have the Word of God, you believe in the Word of God, first, He gonna bless you spiritually. Then the Lord will bless you physically and even materially. Because of the Word. Kay lahi ra gyud pag nay Word. That's why atong journey is really a journey of the Word of God. So let's go for our application. As we get prepared to take the gospel to the nations, the main focus must always be Jesus Christ. Say the word Jesus Christ. He is the main focus. He is the Word. Kaning atong gisgutan nga pulong si Jesus kini. Kining pulong nga nahimong unod flesh si Jesus kini. Kining pulong nga atong gi-proclaim, this is all about Jesus. And when we proclaim that powerful name Jesus, the Holy Spirit will be our helper, that the people will understand this powerful name Jesus. Why? There is no other way, there is no other life, there is no other truth, but Jesus. So proclaim the Word. Dili na to ikaulaw. You are a believer of Jesus. I am a believer of Jesus. Therefore, let us declare this. It is also necessary to seek in prayer and anointing of the Holy Spirit so that therefore miracles will accompany the preaching or the preached word.
Sa ako nangingon sa pagsugod nato, mouthpiece lang tang tanan. And God is expecting us to proclaim the word and let God assist, support the word. Kabalo mo, paano mag-manifest ang word? If there is faith. Pagdunay pagtuo. Ang pagtuo mo is susi gayon. Ang milagro mahitabo kung dunay pagtuo. Busa kitang tanan mag-journey sa pagtuo. Ingnay mong katapan, the Lord will use you to preach the word to the nations. Shall we all stand? Atong itaas atong mga kamot. Pasalamatan nato ang Lord sa availability sa iyang pulong. And then karon na buntag, i-declare sa imong bibig, Lord, ani ako, gamita ang akong kinabuhi. I-declare na karon in prayer. Come on, open your mouth. Praise Him, please come. Declare, come on, pasalamati si Lord sa wonderful words, wonderful declaration, proclamations. Even ang word ni Lord, mo'y naghatod ka nato din hikaron nga experience nato. Manguli kitang tanan unya nga puno gayod sa pagtuo pagsalig ang tanang sitwasyon sa imong kinabuhi nga mga negatibo. In the name of Jesus, He will come and bless you. He will come and give you guidance. He will come and bring you to the place that God has prepared for you, a wonderful place. Tanani mo mga problema nga gi-present kay Lord today in worship, the Lord will consume that right now in the name of Jesus. Tanani mo mga struggle and troubles in life, financial trouble, today I declare that the favor of the Lord, the provision of the Lord will come. He said in His word, I come that you may have life and have it more abundantly. In the name of Jesus, I proclaim that to everyone who is in need this morning. Even ikaw karon kung nagduha-duha ka pa, nagdoubt pa ka sa imong relasyon kay Lord, declare this morning, Lord, I'm here to believe your word. Oh God, we present to your hearts, Lord, so that today, Lord, we're gonna experience all of this blessing, Father, in heaven, oh God Almighty. Thank you, Lord. Atong awiton to, worship song na to, nindot kayo to siya nga Bisaya nga kanta, sa iyang pulong adunay gahom. Itang